Pangkaraniwang pinagdadaanan ng mga content creator. So una dito, ito yung puyat at pagod. Minsan kahit may sakit, masama pakiramdam, gumagawa pa rin ng content, nag-upload pa rin dahil ayaw umabsent. Gusto talaga maging consistent. At minsan kahit napapagod na or napupuyat na sa paggawa ng content, sa pag-edit, pero tinutuloy pa rin dahil gusto talaga na yung parang magtagumpay dito, gusto talaga na kumita dito bilang isang content creator. At ang pangalawa naman na kadalasan na pinagdadaanan ng mga content creator, ito yung mga violations, mga restrictions, mga issue, hindi talaga ito maiiwasan. So lalo na kapag nagsisimula ka pa lamang yung wala ka pang alam, kahit gustuhin mo man na yung parang mapaganda, yung parang walang problema yung account mo dahil minsan sa kagustuhan mo rin na lumami yung followers mo, kaya nagpa-follow to follow ka, yung marami kang mga ginagawa na para lang talaga mabilis ka na umangat. Ang nangyayari, nagkaka-issue ka tuloy, nagkaka-problema, kaya mas lalong natatagalan yung pag-angat mo. So dito talaga may proseso. Okay lang na mabagal yung pag-angat natin. Ang mahalaga yung wala kang problema at sigurado ka na kung saan ka patutungo. Hindi yung nagmamadali ka dahil kapag nagmamadali ka, doon ka nagkakamali. So ano lang dito, kailangan talaga dito hindi minamadali. So kung ano yung proseso, yung kailangan pagdaanan natin lahat. At yung mga violations, mga restriction, so normal lang yan. So hayaan mo na, basta ang halaga naman, inaayos mo kung ano yung mga violations, mga issue. At ang sunod naman na pinagdadaanan ng mga content creator, syempre yung namumulang dashboard, pataas, pababa. So minsan nakaka-disappoint, minsan nakakawala ng gana kahit ang sipag-sipag mo mag-upload, kahit ang sipag-sipag mo mag-engage, pero ang nangyayari, wala pa rin ang dashboard natin. So, pero hindi naman ito ibig sabihin na yung hindi ka na magtatagumpay. So, ang dashboard natin ay performance lang yan sa ating mga content, sa ating ginagawa. Kung ng isang buwan masipag tayo, syempre maganda yung performance ng ating mga content. So, asahan nyo na mag-green yan. Pero kapag bumagsak naman ang performance mo dahil medyo tinamad ka or walang halos views, walang halos engage, so ang nangyayari, mamumula. Pero huwag mong problemahin dahil hindi naman yan nakaka-apekto sa earnings mo. So, pwede ka pa rin kumita kahit namumula ang dashboard natin. So, isa din yan sa mga problema na mga pinagdadaanan ng ating mga content creator. Ang sunod naman itong weekly challenge. So, itong weekly challenge, pag nyo din itong masyadong problemahin dahil kahit maanong man yan, mabuo mo man yan o hindi na weekly challenge, sa susunod na linggo, may weekly challenge na rin, may weekly challenge na naman. So, every week, mayroong weekly challenge. Kaya, kung kaya mo, so mas maganda kasi gaganda yung performance mo. Pero kung hindi mo naman kayang kumpletuhin, wag mong pilitin. Baka ma-stress ka lang. At ang sunod naman na pinagdadaanan ng content creator, ito talaga yung karamihan na pinoproblema, ito yung mababa ang views. Mababa ang views, mababa ang engagement, kahit anong sipag, kahit anong gawin. So, ganyan talaga minsan ang nangyayari. So, ang gawin mo, dahil ang tunay na content creator, kahit pa mababa ang views, kahit walang engagement, nagtutuloy-tuloy pa rin yan. Hindi yan tumitigil, nag-a-upload pa rin. Dahil alam nyo, minsan, yung parang sinasadya lang yan ni Facebook, yung parang binababaan yung reach or visibility ng ating mga content, or parang ano lang yan, challenge sa atin ni Facebook kung kaya ba talaga natin magpatuloy kahit ganyan yung views natin. Dahil kung tutuusin, kaya naman talaga ni Facebook ipakalat yung content natin kung gustuhin niya. Kaya lang minsan, may proseso talaga dito. So, kailangan natin pagdaanan yan. So, wag mong problemahin kung mababa ang views. Ang gawin mo kapag mababa ang views, mag-upload ka lang na kung ilan lang yung gusto mo. Wag mong damihan dahil kapag sobrang dami na, mas lalong mai-spammy na, mas lalong maaapektuhan ang reach ng iyong content. So, ang gawin mo kapag mababa ang mga views dahil kahit anong gawin mo, hindi talaga ito mataas. Kahit naman magawa ka na ng magagandang content, may quality, may value, kung ganun pa rin, so hayaan mo na. Darating din ang araw na mapapansin ka ni Facebook. Huwag mong pilitin kung ayaw kang ibigay. So yan ang anuhin mo sa sarili mo kasi mapapagod ka na yung parang atat na atat ka, yung gustong gusto mo talaga na magkaroon ka ng mga maraming views. Pero kahit anong gawin mo, lahat na ginawa mo, wala pa rin. So hayaan mo na. Dahil kung para sa'yo, para sa'yo. Darating yung time na mapapansin ka talaga ni Facebook kung ibibigay niya. So, ibibigay niya yan na walang ka-effort, yung post ka lang dyan, nag-viral na. So, kapag nangyari yan, so hintayin mo na lang na yung parang siya mismo ang makapansin sa'yo. Dahil the more na nagpapapansin ka, post ka ng marami,
So, mas lalong hindi ka napapansin. So, i-enjoy mo lang yung paggawa ng content, yung pag-upload. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Dahil lang gusto mo talaga din yung kumita, gusto mong sumikat, gusto mong dumami ang followers mo. Dahil kahit ano pa ang gawin mo, kapag ayaw pa talaga ni Facebook, hindi yan mangyayari. So, kailangan talaga, ano na lang yung parang hintayin natin na mapansin niya tayo kung kailan. Basta wag ka lang tumigil. Mag-upload ka pa rin at yung gawin mo pa rin yung tama na ginagawa mo. Ang importante, kung monetize ka, kahit konti lang yung mga earnings mo. So at least meron kang earnings na naiipon buwan-buwan. So yun lang, sana na-inspire kayo. Thank you for watching.